Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ilang beses daw paanakin yung mga inahing baboy bago po natin ikal? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung ilang beses ba daw pwedeng paanakin po yung ating mga lagang inahing baboy in the whole duration po natin po pag-alaga sa kanila. Ang pag-alaga po ng mga inahing baboy po mga kaibigan, para po tayo magkaroon ng income or kita, ay dapat po sa isang taon, yung atin pong mga inahing baboy po ay magbuntis ng 3 beses at saka manganak ng 2 beses. Sa isang taon po yan. Ang pagbuntis po siya ng inahing baboy po mga kaibigan, ito po ay aabot sa 3 months, 3 weeks at 3 days. Average of 114 days at saka 109 to 119 days yung range po niya na pwede pong manganak. So kapag tapos sa pumanganak yung inahing baboy, tayo po ay nagpapadede po sa ating mga biik doon sa ating mga inahing baboy in the duration of 1 month o 30 days. Kapag tayo po ay nagwawalay ng mga biik sa ating mga inahing baboy after 1 month na siya pinanganak, dapat talaga in the span of 5 to 10 days, average of 7 days, ay maglalandi na po yung ating mga inahing baboy. Nang sa ganon, sila po ay ating mapakastahan at saka mabuntis na pong buli. The shorter the dry period nating inahing baboy po mga kaibigan, ay the higher the income ang ating pong makukuha. Kasi po, kapag yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan ay nawalay na po yung kanyang biik, pero ito po iaabot ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan bago pa po natin mapabulugan at saka yung kanyang anak naman po ay nasa 8, 7, 6, talagang lugi po tayo sa mga inahing baboy na iyan. Kaya dapat talaga yung ating mga inahing baboy po, piliin po natin yung magandang lahi ng ating mga inahing baboy. Nang sa ganon, pagkatapos po nilang manganak, magpapadili po sa duration of 1 month, and then pagkatapos mawawalay yung mga biik, ay 5 to 10 days, average of 7 days, maglalandi na po sa at saka atin pong mapabulugang muli. Nang sa ganon, magbuntis namang muli ating mga inahing baboy. Mas maganda, marami po yung kanyang ianak. Kaya po kapag kayo po gagawa ng mga inahin, doon po kayo kukuha sa mga inahin na meron po kayo, na existing nyo po. Kasi alam nyo po yung mga traits at saka ugali ng mga inahing baboy na iyan. Kasi meron po tinatawag na linyada o yung bloodline ng mga inahing baboy na iyan. Kapag kayo kukuha sa ibang breeder ng gagawing inahing baboy, sa una pwede po. Pero kapag mayroon na po kayong mga inahing baboy sa inyong backyard farm, doon na po kayo kukuha kasi alam nyo po kung yung kanyang ina po ba ay mabait kung manganak, maraming biik kung manganak, madaling maglandi after magwalay, at saka marunong mag-aruga ng mga biik. So alam nyo po yan sa mga inahing baboy nyo na existing na sa inyong backyard farm. Kaya doon po kayo kukuha ng mga gagawing inahing baboy. Para po yung kita nyo po sa pag-alaga ng mga inahing baboy ay mas lalo pong tataas yung income o profit nyo po mga kaibigan. Dito po tayo sa tanong natin pong subscriber, kung ilang beses ba pwedeng paanakin yung mga inahing baboy in the whole duration po natin pong pag-aalaga sa kanila, o hanggang kailan hanggang kailang gulang o edad yung ating mga inahing baboy na pwede pa rin ipaanak. Based sa experience ko po mga kaibigan, ang pinakamatandang inahing baboy po na inalagaan ko ay umaabot sa 8 years. Sa 8 years na iyan, siya po ay nagbubuntis ng 2 o 3 beses isang taon at saka siya po ay nanganak ng 2 beses po kada taon po yan mga kaibigan. Yan po yung aking unang inahin. Doon po ko kumukuha ng mga linyada na ginagawa ko pong inahing baboy. Sa paalaga po ng inahing baboy mga kaibigan, sa unang panganak, dapat obserbahan natin kapag yung kanyang anak po ba ay 10 pataas ang kanyang anak. At saka, dapat yung ugali ng inahing baboy, obserbahan din natin kung nagpapadidi ba siya sa kanyang mga biik, hindi ba siya matapang, and then, yung milk production po nating mga inahing baboy, dapat marami po yan. Kasi alam naman natin na marami po yung kanyang milk production, kasi po yung kanyang mga biik po ay malulusog at saka mabibilog po yan. So yan po ating unang babantayan sa unang panganak. Sa pangalawang panganak, ganoon pa rin. Sa pangatlong panganak, ganoon pa rin. Kapag yung inahing baboy nyo po ay nagpapakita ng magandang traits o katangian sa 3 magkasunod-sunod na pagpapanganak, yung mga inahing baboy niyan, i-maintain nyo yan
hanggang po sa aabot yung panahon na mapansin nyo po na bumababa na po yung kanyang piglet production. Dapat po mga kaibigan, mayroon po tayong baseline data na 10 piglets po ang ianak po ng ating inahing baboy per anakan po niya. Kapag aabot po sa punto sa panahon na bumababa na po yan, umabot na po ng 8, 7, 6, sa mga panahon na iyan, dapat ikakal na po yung inahing baboy nyo. Kasi bumababa na po yung kanyang piglet production. Sa paalaga kasi ng mga inahing baboy, dapat mag-concentrate tayo sa piglet production kung gaano ba kadami. Kasi doon po nagbabase po yung ating income or kita o profit doon po sa piglet production. Doon sa inahing baboy ko po na umaabot ng 8 years sa akin, yung average sa kanyang pag-aanak po mga kaibigan ay nasa 10 pa rin. Pagdating po yan ng 6 years to 7 years, ganun pa rin, 10 pa rin yung kanyang anak. Pero pagtungtong niya po ng 8 years, doon na po nagiging 8 at saka 7 na po yung kanyang anak. So, sa kanyang huling panganak po mga kaibigan ay umaanak na po siya ng 6. Kasi habang tumatanda po yung ating mga inahing baboy, bumababa na po yung kanyang piglet production. So, kapag napansin po natin sa mga panahon na yan, medyo matanda na po yung inahing baboy, and then mayroon pong dalawang beses nanganak siya na nasa 10 biik pababa, yan po, pwede na pong ikal yung mga inahing baboy na iyan. Di po basihan yung edad, kundi ang dapat yung basihan bago po kayo magkal ng mga inahing baboy nyo ay yung kanyang piglet production. Meron ding mga inahing baboy na nasa pangatlong panganak pa lang, pang-apat na panganak, or 3 to 5 years. Pero yung kanyang piglet production po ay mababa, hindi po maganda. Ikal nyo po yan mga kaibigan, huwag nyo po yung paanakin kasi po yung kita nyo po yan ay maapektuhan na. Kaya sa tanong po ating kaibigan, kung ilang beses ba pwedeng paanakin nyo ating mga inahing baboy ay case to case basis po yan. Depende po yan sa piglet production ng ating mga inahing baboy. Kahit na nasa 7 to 8 years na siya, pero yung kanyang piglet production ay maganda pa rin, malusog pa yung mga biik, mabibilog pa yung mga biik, yung kanyang milk production also is maganda pa rin yung kanyang produce ng gatas. Yan, huwag nyo munang ikal. Paanakin nyo pa hanggang kailan, hanggang aabot talaga sa punto na bababa na po yung kanyang piglet production. At saka, yung mga inahing baboy na iyan, doon po kayo kukuha ng mga gagawing inahin nyo. Kasi po, 80 to 90% ng traits ng inahing baboy na iyan ay kanya pong maipamana doon po sa kanyang mga anak na mga babaeng biik na pwede po yung gawing dumalaga. Kaya, doon po kayo kukuha ng mga gagawing inahing baboy sa kanila. Dapat talaga ang basihan natin sa kung ilang beses po natin paanakin yung ating mga inahing baboy ay yung piglet production talaga. Kahit na sa unang beses, kapag yung kanyang anak ay medyo mababa, nasa 5, 6, then pangalawang beses ganun pa rin, huwag nyo nang paabutin ng 3 beses. Ikal nyo po yan kasi hindi po maganda yung kanyang piglet production. Para po magkaroon tayo ng income o kita sa ating pag-aalaga ng mga inahing baboy, atin pong piliin o paramihin yung mga inahing baboy na maganda yung piglet production na nasa 10 biik pataas po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ilang beses ba dapat natin paanakin yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.